días, señoritas y señoritos. Today, we continue with our historical flashback, historical recollection of what happened before, with the aim of teaching the young generation the realities of the martial law years and the Marcos dictatorship. Kumbaga po, ginagawa natin ito so that we will prevent the rise of a new generation in the future. And I'm not just referring to the administration of Bongbong Marcos, but to administrations in future times, in yung mga panahon po na wala na tayo. So, we must never, even if this government tells us to move forward and to forget history, we should not move forward. Otherwise, kung makalimutan po natin yung history natin, we will be condemned to repeat them. History repeats itself. The only way to stop history from repeating itself is to remember the lessons and learn from the past. So, dito po, we continue to evaluate, and ito pong article ng Martial Law Museum, brought to us by the Ateneo de Manila University, LaSalle University, among others, na kung saan po yung may article dito, Edifice Complex, Building on the Backs of the Filipino People. Kumbaga, maraming building ginawa ng mga Marcoses, meron sila obsession para magpakita sa buong mundo na mayaman tayo, pero hindi po carry. Hindi carry kasi third world country tayo at lahat po utang lang. Yung pala po, ang habol lang pala nila gumawa ng mga malalaking project na ito, either magpasikat or para kumita po, mangumisyon. At pinakita natin yan, according sa article, dito po sa kaso ng Bataan Nuclear Power Plant. So, ito po sa mga passion ni Imelda, lalo na si Imelda Marcos po, para gumawa ng mga building na pa-impress sa buong mundo, turned into a deadly obsession po. Kasi people really died building her structures. Parang po diyan sa yung Pharaoh ng Egypt na kaya nakagawa ng mga pyramid kasi maraming namatay in the process ng mga slaves na para mabuo yan, kasama na po yung Great Wall of China. So, marami rin mga Chinese workers na matay. So, dito po, ganun rin nangyari po. And this happened in the building of the Manila Film Center. Manila Film Center. Ito po, hindi ito binabanggit ng mga Marcos supporters kasi dark history nga po ito, even freaky, creepy history kasi minumuto daw po yan lugar na mga namatay dyan. So, kung maalala po natin, yung mga sa unang vlog natin, sinabi natin na parang si Imelda, parang sa hangat niya mapapansin sa buong mundo, parang she fashioned herself, or she turned herself into a prinsesa po na kinocompete niya yung mga Kennedys, ginagaya niya yung mga Kennedy family na siya daw si Jackie Kennedy na mayaman, powerful, party dyan sa mga kasama mga presidente, mga prinsepe, mga tycoon, mga super rich including si Donald Trump, mga artista sa Amerika. So yan ang mga kaparty niya. Hindi sana masama kung gagawin niya yan kung sariling pera niya at hindi siya galing sa third world country. So sa hanggat niya po makilala siya, gumawa siya ng she envisioned to turn Manila na parang Asia's film capital, or magra-rival siya sa Cannes Film Festival ng France. Cannes Film Festival, yung award giving money dyan sa Kwan. So pinarush niya yung pagtapos nitong Manila Film Center para sa 1982 Manila International Film Festival, MIFF, on January 18, 1982. So, minodel niya po ito yung Parthenon dyan sa Greece na yung
old classical building na napuntahan na rin ni Vlogcaster. So, ang cost nito ay $25 million. Siyempre, meron na tongpats doon at commission. At hinar sila ng 7,000 workers para trabaho dito na round the clock, kumbaga wala nang tigil-tigil for 3 months. 3 months, isipin nyo yan, 3 months round the clock, walang katigil-tigil yung trabaho. In fact, natapos po ito 15 minutes before sa opening. Imagine nyo yan, 15 minutes before sa opening. So, buzzer beater talaga. At saka, ginawa niya ito bago dito, pinareclaim niya yung Manila Bay Shoreline na nilagyan ng lupa yung 240 hectare na white sand beach behind the CCP. So, nagpadala rin siya ng mga white sand dyan galing sa Mariveles at Cavite. Siyempre, naapektuhan yung kwan doon. Kaya hanggang ngayon, sirang-sira yung mga beaches doon. So, gusto niya kasi recreate yung imahe na parang Cannes na sa France nga po, sa France. So, pero kaya lang, natuloy naman. Naging balita ito sa buong mundo, itong Cannes Festival. Pero, hindi sa magandang balita, kundi sa very, very dangerous, very dark na balita na nangyari dito. Kasi nagkaroon ito ng Manila Film Center tragedy. At around 3 a.m., syempre tuloy-tuloy yung mga workers. Nagtatrabaho, 3 a.m. na yan sa umaga, alas 3 ng umaga. On November 17, 1981, yung roof na nilalagay nila na siguro, pinarush at basa pa, bumaksak at pinatrap ng 169 workers. Na-trap po dyan kasi drying cement pa yan at basang-basa pa. So, yung iba po, they drowned in the rubble talaga. Na-drown talaga sila. At saka, yung iba, nalibing ng kalahati po yung mga katawan, ganun. So, na-delay po lahat ng mga rescue attempt na ginawa. Dahil hindi nila alam, takot na takot sila na malaman ni Imelda, ganun. At it took 9 hours, gusto na sana nila i-coveran ito bago dumating yung mga ambulansya. Kaya lang po, by that time, nag-decide na si Imelda na kaysa itigil yung project na yan, kasi may deadline tayo ihabol. At syempre, tumigas na yung semento after 9 hours. So, ininstruct niya yung mga workers, buhusan nyo na lang ng semento yung lugar na meron na trap na 169 trabahadores o laborers. Grabe, sipin nyo yan. So hanggang ngayon po, nandyan yung mga katawan yan sa ilalim ng Manila Film Center. Kaya wala po dyan pupunta paggabi. Meron yan mga tour sa umaga, may mga show sa umaga, pero marami pa rin sinasabi ng pupunta dyan. Ako hindi pa ako nakapunta dyan, takot ako sa multo eh. So, kahit umaga daw, meron silang narinig sa CR, meron silang narinig sa mga madilim-dilim na lugar dyan. At tuwing Halloween po, marami pupunta dyan yung mga ghost hunting. So, tuloy-tuloy yung construction po. At binaon na lang nila yung mga katawan. Yung mga kalahati ang katawan na buhay pa, binaon na lang. Kumaka pinatay na lang talaga. Siyempre, martial law yun. Sinong pwedeng mag-object sa kwan or hindi susunod sa kagustuhan ni Imelda. So, ang plano ni Imelda, papuntahin ng mga 4,500 celebrities from all over the world. And then, pagpunta nun dito, kikita yung film festival ng $52 million. But, karamihan ng mga stars po, nung nalaman ang nangyari sa mga 169 trabahador at mga workers na iniwan, pinabayaan at binaon dyan sa Manila Film Center,
yun po, nagbinoykot nila at hindi sila pumunta dito sa Manila Film Center Academy. Pagkatapos po, in-ignore ng mga stars. Binaliwala yung imbitasyon. So, eto na. May utang pa si Imelda kasi hindi niya na-raise yung 52 million. So, ang ginawa niya, pinasa na lang niya ang gasto sa gobyerno. Again, napunta na naman, nadagdagan sa utang natin. At saka, yung expenses po, sa opening night lang po, ang opening night expenses lang ay $4 million or 200 million. Isipin nyo yun, opening night expenses lang. Opening night. Kasi meron pa rin mga star pumunta rito, ni-reserve na sa mga hotel-hotel, ganun. Sagot lahat ng Pilipinas. So, anong ginawa ni Imelda para mabawi yung $4 million? Binuksan niya yung yung Manila Film Festival facilities para gumawa ng screening yung mga porno films po, yung mga X-rated films, yung mga penetration films na naging uso dito. Isipin nyo, saan gobyerno kayo mapupunta na sila pa mismo in a Catholic country pinopromote yung pornography? Yun po. Kaya naging uso dito yung mga pene movies, yung mga X-rated. Kahit sa Amerika, kahit very liberal lang sila, pero hindi mismo ang gobyerno promote yung pornography. So, meron tayo dyan, future vlog pa po, paano na Marcoses promoted pornography at kaya marami na buntis na mga bata, na rape ng mga babae, all thanks to Imelda. So, ito po, pakikalat na lang po ito to our kababayan, lalo na yung mga kabataan, at lalo na yung hindi pa nalaman tungkol dito. At kayo, kahit alam nyo na tungkol dito kasi well-known ito, please still share for everyone to remember our history so that it will not be repeated again. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel and see you in my next vlog.